Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ang pag-uusapan po natin ngayon, since nag-resign nga si VP Sara as DepEd Secretary, so bakanteng-bakante na po yung DepEd, ito may lumulutang po na pinagdidiinan nila o talagang ito yung tinutulak nilang maging susunod na DepEd Secretary. So sino ba itong napipisil ng mga netizen na maging susunod na DepEd Secretary? So, bago natin simulan yung kwentuhan ito, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman makalambing sa inyo, pakipindot naman yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video, wala namang pumbayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, alamin po natin sa balitang ito, kung sino ba yung napipisil ng mga netizen na susunod na DepEd Secretary at siya na ba talaga sa tingin ninyo o sa tingin nila na tutulong or magbibigay ng totoong pagbabago sa DepEd. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Nalulutang ngayon ng ilang netizens na si dating VP Leni Robredo ang dapat pumalit daw kay VP Sara Duterte bilang bagong Education Secretary. Pero ayon sa isang kapatido ni Robredo, tatakbong mayor ng Naga City ang dating vice. Nasa frontline na balitang yan si Marlon Enriquez. Let Leni lead as DepEd Secretary. Naglabasan online ang panawagang ito ng ilang netizens matapos mabakante ang posisyon dahil sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Trending din sa Twitter si dating Vice President Leni Robredo. Ayon sa mga netizens, si Robredo dapat ang maging susunod na DepEd Secretary dahil sa kanyang magandang plataforma noon sa edukasyon. Pero ayon kay Albay Representative at Liberal Party President Edsel Lagman, hindi sila umaasang iaalok ni Pangulong Bongbong Marcos sa katunggali niya noong nakaraang eleksyon ang pagiging bagong DepEd Secretary. Pero kung sakali man, pag-aaralan daw nila ito. Sa ngayon, ayon kay Lagman, may plano na si Robredo para sa susunod na eleksyon. Leni Robredo bilang DepEd Secretary. Ngayon, sabi nito ni Lagman, hindi daw sila umaasa na iaalok daw yan kay Madam Leni. Pero kung sakasakali daw na ialok, kumbaga, hindi sila 100% na siguradong hindi iaalok. So, may katotohanan yung mga kumakalat-kalat na balita na itong mga dilawan talagang nakikipag-alyansa dito kila BBM. So, nakakatawa lang isipin na kung totoo man yung yung nagiging balita na yung mga dilawan at ang unit team ni Marcos magsasanib puwersa, especially ngayon darating na na midterm election. Kasi naman, 'di ba, nabalita naman yan na ito nga si Bam Aquino open na na makipag-alyansa kila BBM. So malaki na yung posibilidad siguro. Makikita natin na lumalaki yung posibilidad na totoo yung nagiging balita na talagang willing makipag-alyansa itong si BBM sa mga dilawan, na paano niya masisikmura na makipag-alyansa dun sa grupong o sa mga personalidad na talagang bumanat sa kanya ng todo. Kahit hindi pa siya presidente, tumatakbo pa lang siyang senador, tumakbong vice president, talagang kung yurakan yung kanyang pagkatao, ang kanyang pamilya, ganun-ganun na lang. Tapos sa isang iglap lang, magkaalyansa. Bakit? Kasi unity team Yun yung pinaka trademark na pinapakita ni Bongbong Marcos Unity team. Kaya niya ipag-unite lahat ng partido para sa ikauunlad daw ng bansa natin. Pero siyempre, hindi mo pa rin may aalis na isipin na parang yung alam mong ayaw sa'yo, tapos ikaw pa yung kukuha. So parang nakakatawa lang na isipin na parang hindi ba nila naisip na anytime pwede silang tuklawin ng mga yan pag isinama nila sa kanilang partido, sa unity team. Kahit na sabihin mong
Kaya nga unity team, pagsasama-samahin para mabilis yung pag-usad. Tapos, ito, sasabihin na si Leni Robredo daw yung sabihin natin pinaka-qualified daw maging DepEd Secretary dahil sa kanyang mga plataforma magaganda raw. Samantalang nung si VP Sara yung inilagay ni Bongbong Marcos, kini-question nila bakit daw si VP Sara ang ilalagay. Wala naman daw kumbaga walang background pagdating sa ng edukasyon. Tapos ngayon, tuwan-tuwa sila ibinibida nila si Leni Robredo ang papalit para maging DepEd Secretary. So, ibalik natin yung tanong doon sa tinatanong nila kay VP Sara. Ano ba yung naging qualification ni Madam Leni para maging DepEd Secretary? Meron ba siyang background pagdating sa paghawak ng gabinete? Meron. Yung nasibak siya 2 beses ni Pangulong Duterte dahil ang inuuna niya is politika, hindi tumulong. Bakit politika? Ang inuuna, naghanap si VP Leni ng kung ano yung pwedeng ikasira nung presidente na nag-appoint sa kanya bilang secretary. Diba? 2 beses yung binigyan ni Pangulong Duterte ng pwesto, kaso hindi nag-perform ng maayos kasi ang nasa utak is mamulitika. So, 2 beses siyang sinibak. Ngayon, kung kukunin niya ni BBM, 'di ba? Tingnan mo na lang yung kumbaga yung naging history ni ni Madam Leni. Siyempre, makikita niya 2 beses sinibak. Kung yung naging diskarte niya nung time ni Pangulong Duterte. So, hindi malayong mangyari na ganun din yung gawin nito. Siyempre, politika yan eh. Yun ang uunahin ni Madam Leni. Sigurado yan. Siyempre, nasa sistema niya na yan eh. Hindi naman pwedeng baguhin niya. Siyempre, pinangangatawanan nga nila, sila yung oposisyon. So, hindi pwedeng sumang-ayon lang ng sumang-ayon itong si Madam Leni. So, andun pa rin yung magiging trademark na opposition sila. So, lahat na lang na magiging kilos ni Bongbong Marcos kailangang sumalungat ni Robredo. So, paano nyo nasabi o paano nila nasabi na si Madam Leni Robredo yung pinaka-qualified na sumunod na maging DepEd Secretary. So, maraming ang lumalabas nga ring balita, di ba? Yung pag-compute nga lang ni Madam Leni, di ba? Medyo sablay-sablay. Hindi naman medyo, talagang sablay. Pati yung mga statement niya na kung saan niya inuhugot, medyo parang sinasabi nga nila, lutang nga daw, di ba? So, kulang sa vitamina raw yung pag-iisip. So, tas ilalagay mo sa Department of Education. So, parang asan na yung sinasabi yung qualification na kailangan akma doon sa kung ano man yung hahawakan niyang posisyon. So, parang napaka-contradicting masyado. O tsaka, double blade, double standard. Pag yung ibang tao na inilagay dyan ay hindi naman, sabihin natin, walang background, walang experience sa ganong posisyon. Tapos ang ilalagay mo, ganun din. Tapos tuwan-tuwa pa kayo dahil siya yung gusto nyo ilagay. Diba? Parang napakalaking kalokohan. So, hindi natin alam kung si Leni Robredo ba talaga yung pinaka susunod na DepEd Secretary. Pero para sa akin, kung maglalagay ka man ng bagong secretary diyan sa DepEd, dapat kumuha ka kumbaga parang doon ka na humugot sa loob, ba't huhugot ka pa sa labas? Alam na nila kung sino yung kumbaga yung may iwanan diyan na susunod na pinakamataas sa secretary. Siyempre may mga undersecretary. Bakit hindi ka na lang doon humugot? Kasi alam na nila yung sistema eh. Alam na nila kung paano patatakbuhin. Ang kailangan mo lang bantayan nang hindi yung mabuso or hindi gumawa ng, alam nyo yun, yung siyempre andyan yung yung familiarity, alam na yung mga galawan dyan. So talagang kailangan mo lang salain. Unlike kasi kung kukuha ka sa labas na walang alam,
o hindi alam kung paano patakbuhin yung ganyang ahensya, pwedeng manipulahin ng mga nakapaligid sa kanya. Siyempre, walang background. So, kayang paikutin. Diba? Kuha nyo. So, yun lang naman yung pinaka sinasabi nila na dapat kumuha na doon na mismo sa loob mismo ng DepEd para hindi na mahirapan doon sa pag-a-adjust sa mga sistema. Kumbaga, kung ano yung mga magagandang nasimulan nung aalis na DepEd Secretary, yung continuity nandoon. Para at least hindi na masyadong mabigla yung mga programang nakalatag na, hindi na masyadong mahirapan sa transition. So, sa tingin ba ninyo si VP Sara si Madam Leni ba talaga ang susunod na magiging DepEd Secretary? So, naki-BBM yan. Kung gusto niyang kumuha ng batong ipupukpok sa ulo niya, kunin niya. So, take the full responsibility kung kukunin niya si Madam Leni. Alam niyo yung parang isinukan niyo na o isinusuka ka ng taong ito, tapos siya pa yung kukunin mo. So, ano pang ini-expect mo sa magiging magiging outcome ng kanyang trabaho kung alam mong isinusuka ka na nito, galit na galit sa'yo ito, tapos panay ang bati ko sa'yo, tapos siya pa rin ang kukunin mo. So, malamang, yan, iti-take advantage niya yan para lalo kang, di ba, parang lalo kang i-down na sasabihin niya na, mas magaling talaga ako dito dahil tingnan nyo, kinuha niya ako kahit na ganun yung halos yurakan ko na yung babuhin ko na yung pamilya niya. Ako pa rin ang kinuha. So, ibig sabihin, mas mataas pa rin yung utak ko kaysa sa kanya. So, yun. Sa tingin ba ninyo, talagang si Madam Leni na? So, comment down below lang po. Maraming salamat po. Ingat po lagi. God bless.